Good day, everyone. Today we have powerful testimonies that will remind you of one unchanging truth. God is faithful even when life feels impossible. Love it! At hello sa inyong lahat! Tama ka naman dyan, Brother Peter, no? Sa episode natin ngayon, makikita natin kung paano ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin kahit na tayo pa ang sumuko sa ating sarili. We will hear stories of heartbreak, loss, and pain, pero sa gitna ng lahat ng iyon, mas makikita natin ang faithfulness ng ating Panginoon. From a broken musician who found her voice again to a family who received hope through Operation Blessing and a wife who prayed through an impossible marriage, these stories will strengthen your faith. So stay with us, makikita ninyo kung paano ang Diyos ay tumutupad ng kanyang mga pangako no matter how dark the season may be. So let's begin. Here's our first story. Ang maagang paghihiwalay ng mga magulang ni Kate ay nagdulot ng lamat sa kanyang pagkatao. Nagkaroon talaga ako ng longing for love and acceptance. Parang sabi ko, parang ang sarap siguro sa feeling nung kumpleto yung family. Pagtungtong ng college, umibig si Kate sa isang lalaki sa akalang yon ang makapupuno sa kakulangang nadama. Ngunit gumuho ang lahat nang matapos ang 5 taon nilang relasyon. Sa gitna ng dilim, naging kanlungan ni Kate ang musika. Isang passion na nagsimula noong siya'y nasa kolehiyo kung saan naging miyembro siya ng isang banda bilang guitarist at vocalist. At sa isang simpleng paanyaya mula sa kaibigan, nagbukas ang panibagong pinto sa buhay ni Kate. Ang hindi ko makalimutan is nung sinabi niya sa akin, Kate, okay lang ba pag-pray kita? Yung pala Christian pala siya. I felt something na parang nung pinapag-pray niya ako, parang may mayakap sa akin that time. Kaya nung in-invite niya ako sa church, sumama ako. Nakilala ni Kate si Jesus at isinuko sa Diyos ang kanyang sugatang puso. Sa paglago niya sa pananampalataya, inilaan niya ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang na-enjoy ko yung single life ko ng ganun pala yun. Parang kapag na kay Lord ka, yung hindi mo iisipin na parang empty ka, maghahanap ka ng iba, yung ganun. Kasi sa kanya palang, busog ka na di ba? Doon niya nakilala ang panibagong lalaki sa kanyang buhay, si Francis. Well, nung una ka nakita si Kate sa church, nag-special number siya. Ang ganda ng boses. So, yun, na-in-love ako agad. Ikinasal sila taong 2012 at kalaunay nabiyayaan ng anak na pinangalanan nilang Isaiah. Ngunit agad sinubok ang pananampalataya ng mag-asawa nang matuklasang may autism si Isaiah noong siya'y 2 years old pa lamang. Madami akong questions noon na why. Nagtapo ako kay Lord kasi nagsaserve ako sa church eh. Faithful naman kami. Sa gitna ng pangamba, napanood ni Kate ang The 700 Club Asia, isang programang matagal na niyang nasusubaybayan. Tumatak sa kanya ang kwento ni Daisy Calianta, ang nanay na dumaan din sa katulad na pagsubok. Yung testimony niya, pinagaling ni Lord si Josiah from autism. Jesus is the King of Kings. Na-amaze ako kasi ang daldal ng bata. Na-bless talaga ako. Lalo talaga ako nagkaroon ng hope na yung nangyaring miracle sa kanya, pwede rin mangyari sa anak ko. Mula noon, nagsimulang mag-therapy si Isaiah. Sa biyaya ng Diyos, unti-unti siyang natutong magsalita. Di nagtagal, muling nabiyayaan si Kate ng isa pang anak. Ngunit sa kasagsagan ng pandemic taong 2021, hinarap ni Kate ang panibagong hamon nang siya'y makunan sa magiging ikatlong anak sana nila. Lagi akong umiiyak, sinisisi ko yung sarili ko. Nawalan din ng pagkakakitaan si Kate bilang band musician sa mga bar at wedding events. Na-depress ako noon, to the point na parang ayoko na lumabas ng bahay. Sa sobrang lungkot ko, parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Sobrang affected siya sa mga nangyari. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan din ako, hindi pwedeng dalawa kami. So, I need to be strong. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ako ng asawa ko. So, kailangan ko siya encourage na we have to do this together. Upang matulungan si Kate na makabangon muli,
Ipinakilala ni Francis si Kate sa mundo ng busking o ang pagtugtog at pag-awit sa mga pampublikong lugar bilang solo performer. Bagamat may alinlangan, sinubukang gawin yun ni Kate. God works in mysterious ways talaga. May mga kaibigan ako na who are praying for me. Doon ako nag-start makakope. Sobrang nakatulong talaga siya. Hindi nagtagal, ginamit na rin ni Kate ang busking bilang paraan ng pagbupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng Christian worship songs. Naging daan iyon upang makapagbigay siya ng pag-asa at inspirasyon sa iba gamit ang talentong mula sa Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon, unti-unting nakabalik si Kate sa kanyang regular gigs at nabiyayaan pa ng mas malaking kita. Aktibong naglilingkod ngayon si Kate sa Diyos sa music ministry ng kanilang simbahan. Madadapa ka, tas babangon ka ulit. Matututo kang mag-trust completely kay Lord. You know, Brother Peter, as we could see in Kate's life, life is really, hindi siya linear eh. Ganun talaga siya sometimes. But as we can also see in her life, God is so faithful. Mula sa challenges ng anak niya diagnosed with autism, to her miscarriage, even with her career, God remains faithful. And we need God's grace for us to see how faithful it is so we could appreciate the full life that we can have despite of life's challenges. That's right, that in the middle of it, there is a God who is unchanging, and His mind is to extend that hand towards us in our trouble, in our difficulties, in our challenges. And that's the heart of God. That's the heart so we can trust that the Lord will be there for us always. Amen. You know, Kate's story reminds me of Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. And it says, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Even when Kate felt like giving up, God's faithfulness carried her through. Amen. And you know, Brother Peter, what also stood out to me, na hindi lang about surviving yung faithfulness ng Diyos, it's really about thriving. Nang bumalik si Kate sa music, hindi lang siya nag-survive. She actually flourished, right? God gave her a different platform where she could flourish. And God didn't just restore her, He elevated her. That is the faithfulness of our God. And ngayong siguro nanonood sa inyo, may mga nanonood sa inyo, na parang kagaya ni Kate, you feel hopeless, you feel tired, you feel that there's no way out, everything just seems so dark. But you know, here's the truth, that God is faithful. Even when you can't see it, even when you're at your lowest, He's already working on your breakthrough. And you know what? That breakthrough begins with one decision: to surrender your life to Jesus Christ. Just like Kate did when her friend shared the gospel to her, that moment changed everything in her life. Kaya kung nanonood ka at gusto mo ng bagong simula, kung gusto mong maranasan ang faithfulness ng Diyos sa buhay mo, the first step is really to encounter and invite Jesus in your life, because He Himself is your breakthrough. He Himself will be the one to transform you and display His faithfulness unto you. So if you're saying, yes, Peter, Sonja, I want to receive Jesus in my life and receive that new life that I can have in Him, just pray this simple prayer from your heart. Lord Jesus, thank you that it is your desire that I live a full and abundant life. That, yes, life may be filled with challenges sometimes, but despite the trials, despite the challenges, I can still have a full life because of you. Jesus, thank you for coming here to live the life that I should live, that perfect life that I can never live, and die the death that I deserve to die. Not only that, Jesus, you rose again on the third day, so that those people who believe in you, and like me, I'm believing in you right now. I'm giving you my life today, Jesus, so that us who give our life to you can receive that fullness of life that you promise. Not just in heaven, but that full life can start here on earth because of you. Holy Spirit, help me.
walk with me into that full life that I can have in Christ. In Jesus' name, amen. Amen. And at this point, we would like to pray for a request sent by Genevieve Alcantara for Marlene Alcantara, who's suffering from myoma. Heavenly Father, your word says that you are healer, that you bore the stripes on your back for our healing today. So Lord, in the name of Jesus, we speak to that myoma this very moment and command that myoma to go in the name of Jesus. You can no longer stay there. You need to go. Be gone in the name of Jesus. Receive your healing, total, complete, and full in Jesus' name. Amen and amen. We thank you that we continue to pray until something happens. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Lahat po yung aking mga pangarap nitong huli na wala po. Katulad po nung tindahan, na wala po ang aking tindahan, negosyo. Parang iniisip po pong makatapos kaya ang aking mga anak. Masikap na itinataguyod ng mag-asawang Alexander at Catherine ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng sahod bilang security guard at sa kanilang sari-sari store at empanada business, sapat ang kanilang kinikita upang makakain ng maayos ang pamilya. Subalit lahat ng ito ay naglaho nang maaksidente sa motor si Alexander. Papunta sana siya noon sa isang sideline para makadagdag sa kita. Yung pong makaahon sa hirap, para may taguyod ko ang pamilya ko. Dahil nga po sa aksidente nangyari sa akin, medyo may mga pinansyal talagang hindi may iwasang umutang ka sa lahat. Tapos si Mrs. nung nagkasakit nga po ako, nung naratay po gawa ng aksidente, siya na po yung nagsilbing, kumbaga siya ang gumawa ng paraan para may taguyod. Nag-uuli po siya din, nagmamanicure, pedicure. Kasi napapagod talaga, pero hindi susuko kasi, kumbaga mag-asawa tayo, tas may mga anak tayo. Dahil sa aksidente, kinailangang lagyan ng bakal ang tuhod at bukong-bukong ni Alexander. Nang maging floating ang status niya sa kanilang agency, tuluyan siyang nag-resign sa trabaho dahil sa tinamong injury. Panibagong hamon naman dahil nalimitahan ang paghahanap buhay nang umatake ang asthma ni Catherine. Yung puhunan namin talagang napunta lang po sa mga pang-araw-araw, saka sa mga utang po. Sa totoo lang, umugot po na kasi kay Lord. Kung talagang may time akong hindi ako makabili ng gamot, na hindi ako makapagpa-check up kasi kailangan kong araw-araw pagkain ng mga bata. Dumaloy ang grasya ng Panginoon nang makilala ni Alexander ang Operation Blessing. Sa ilalim ng Medical Assistance Program, una siyang binigyan ng mga maintenance medicines para sa kanyang diabetes at cholesterol. May ano din po sila sa akin yung grocery na binigay, pagkain. Therapy, binigyan po ako ng therapy. 1 month therapy po yun na nakatulong po sa akin sa home service pa po yun. Na na-therapy po siya, unti-unti siyang
nabebend. Dati po hanggang ganyan lang, tuwid lang po siya. Bukod sa mga ito, na-connect din ng Operation Blessing si Alexander sa isa sa local church partners sa kanilang lugar. Bagay na para sa kanya ay napakalaking tulong. Bagay, para pong pinay-pray na laksan po loob ko na huwag mo wala ng pag-asa at nadyan si Lord. Sa mga tao sa paligid niya na nag-encourage din. Tapos nung makilala niya si God lalo, mas napalapit siya. Nagkaroon siya ng mas positibong pananaw. Kaya mas mabilis din siguro yung recovery niya. Ako'y natutuwa sa Lord kasi nga naging way ito ng Panginoon para din mailapit sila sa Diyos, ang kanyang family. At hanggang ngayon sila po ay nagpapatuloy sa pagdalo at paggawain ng Panginoon. Hello, Kuya and Ate. At isa pang sorpresa ang ibinigay kay Alexander. Nakatanggap siya ng puhunan upang mabuhay muli ang nawalang mga negosyo sa ilalim ng Micro Enterprise Project ng Operation Blessing. Nadagdagan pa ito ng GCash at loading station. Talagang gumagawa si God ng mga instrumento. Nagbibigay siya ng mga tao na tutulong sa amin. Yun po. Masaya po, sobrang saya. Hindi ko talagang sobra yung pasasalaman ko kay God. Sobra po. Napakabuti niya sa amin. Tips of joy. Masaya. Dahil yan sa pilay talagang pinipili kong lumabang. Kasi sa panahon ngayon, walang ibang bibigyan ng biyayang katulad nito. Talagang napakabuti talaga. Salamat sa Operation Blessing. The best po talaga. Blessing po talaga ito. Galing kay Lord. Thank you po. Ang kwento ng muling pagbangon ng pamilya ni Alexander ay patunay ng umaapaw na grasya ng Diyos. Dahil sa inyong partnership, nakakapagbigay tayo ng pag-asa at tulong sa ating mga kababayan. One life, one family at a time. Kita mo naman, Sonja, yung mukha ni Alexander from tears of helplessness to tears of joy. Talagang importante yung hindi lang somebody to come alongside him to help him with the micro enterprise business, but also yung support ng local church to pray for you, to encourage you, to pump you up with words of hope. Yes, and isang update lang po tungkol kay na Alexander. They are now focusing on the empanada business. And praise God because may pinagkakakitaan sila. Kitang-kita naman natin na ang faithfulness ng Diyos, hindi lang spiritual, it's also very practical. And when Alexander and his family were at their lowest, God sent help through Operation Blessing. Ibinigay sa kanila ang kapital para makapagsimulang muli. Amen. Absolutely. And this is exactly what James chapter 2 verses 15 and 16 talks about. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? God's faithfulness shows up in real, tangible ways through people who are willing to be His hands and feet. Operation Blessing is an extension of God's love to families like Alexander's. Bukod po sa pamilya ni Alexander, marami pang pamilya sa buong bansa ang naghihintay ng inyong tulong. When you partner with CBN Asia, you become part of God's faithfulness to those in need. Yes, so we encourage you partner with CBN Asia now. Scan the QR code on your screen and after making your donation, send us a screenshot of the receipt on the 700 Club Asia's Facebook Messenger so we can acknowledge your donation. Maraming salamat sa inyong mabuting kalooban. Now, itong susunod nating story tungkol naman sa isang babae na nag-pray through an impossible marriage at nakita niya kung gaano ka-faithful si Lord sa kanyang mga pangako. Tila larawan ng isang masayang tahanan ang pamilya ni Richelle ngayon, malayo sa kanyang kinagisnang tahanan. Ang kinalakihan ko na pong magulang is yung lola ko po. Natatandaan ko, 7 years old ako that time. Birthday ko. Ang alam ko, naghatid lang ng cake si mama ko hanggang sa hindi na po bumalik.
Then si father ko po, nung nalaman din yun na umalis si mother ko po, nawala na rin po siya. Hindi na po umuwi noong time na yun. Mahirap ang walang magulang kasi pag may problema, wala kang masandalan. Pero yung lola ko, never po nagkulang naman sa amin. Hinanap po namin yung nanay ko, mga 10 years po, yung lumagpas na nun. Hanggang dumating po yung one time, may nagbalita po sa lolo ko na nakita daw po siya sa parting Laguna na mamasukan daw sa isang karinderya. Nung nakita po namin siya, nagulat po ako noon, may pamilya na po siya. At meron na po akong 3 kapatid po doon. Nung nalaman ko po yung lugar nila, doon po sa kanya po ako nag-try na makisama, maranasan kung ano yung experience ng may nanay sa tabi. Parang ang nanay ko po ang nangyari, inuudyok po niya ako sa taga ibang bansa na may asawa na dahil may gusto daw sa akin ko, no, ganun. Parang binubuyo ka, yung binubugaw, kumbaga anong word po. Ayoko nang ganun. Gusto ko maayos yung buhay. Parang ganun po yung naka-mindset talaga sa akin. Ayoko mangyari sa akin yung na-experience ko na hindi tama, na maganda. Umalis si Richelle sa poder ng kanyang ina at nagpalipat-lipat ng trabaho upang sustentuhan ang kanyang mga pangangailangan. Napadpad siya sa Bulacan at doon nakilala si Marlon. Niligawan siya nito at kalaunay naging nobyo. Natutuwa po ako kasi nakita ko na yung family na meron siya, yung maayos ba. At bago maging kami po, dinala po niya ako sa church nila. Hindi ko alam, yung nagpipreach po pala doon is nanay po niya, which is pastora po. Parang na-feel ko na ang Lord talaga, hindi ako pinababayaan. Talagang kinumit ko po yung ko doon, yung buhay ko sa pag-attend, sa pagpapagamit na sa Lord that time. Year 2007 po, nakasal po kami ng mister ko. Sa puso ni Richelle, ito na yata ang simula ng masayang buhay pamilya na inasam, ngunit mali pala ang kanyang akala. Noong time po na nagkaanak ako, unang anak pa lang, sinusundo ko po yung mister ko madaling araw sa inuman. 1 year anniversary po namin mismo. Hindi po yun malimutan. Nag-prepare po ako sa aming bahay noon ng konti. Dumating siya, late night na po. Para mga past 12 na po yata. May kasamang babae. Doon po iyak na ako. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong nangyari noon. Buntis ako. Nawalan po ako ng malay noon. Dinala po ako sa UMC ng mga tita ko noon . Galit po sila doon sa mister ko. Kinuwento ko kasi. Gayon pa man, hindi sinukuan ni Richelle ang asawa at ang pangarap na masayang tahanan. Sa tulong ng kanilang mga pastor, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. One time po, matin kami ng retreat. Then hanggang sa, yun nga, renewing of vow po yung topic. Doon ko na umiyak siya sa ulo ko kasi mataas po siya. Puno-puno ng luha yung ulo ko, halo-halo na. Sinuko niya na po sa Lord talaga yung buhay niya na hindi na niya nagagawin yun, maiayos lang yung pamilya, ganun po. Ako naman po, lagi naman nang available yung acceptance . Si Lord nga lagi nagpapatawad . Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sobrang laki po ng pinagbago ng mister ko. Ngayon ay sama-sama ang buong pamilya ni Richelle sa paglilingkod sa Kristiyanong simbahan. Ibinabahagi ng mag-asawa ang kanilang patotoo na ang Diyos ay tagapag-ayos ng bawat relasyon na inaalagaan sa panalangin. Bagamat lumaki ako sa pamilya na broken family. Salamat sa Lord kasi binigyan niya ako ng family na God-fearing, nagpapagamit sa Panginoon. Salamat sa Lord kasi patuloy niya kaming ginagamit mightily, especially ako. Talagang kinocommit namin yung aming buhay po sa Panginoon. Richelle's story is living proof of the power of persevering prayer. She could have just walked away. She had every reason to give up on her marriage, but instead, she chose to pray, and God was faithful to answer her. At alam niyo po, ang daming marriages ngayon na parang hopeless na. Pero ang message ng story ni Richelle is this: God is faithful to restore what's broken.
if we trust Him and hold on to Him. Psalm 37 verse 5 says, "Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this." Si Richelle, nag-commit siya sa panalangin. She trusted God kahit ang hirap-hirap. At tingnan niyo naman, God turned her marriage around. Amen. Her story also reminds us that God doesn't just fix our circumstances, He changes hearts. Marlon's transformation didn't happen because Richelle nagged him or forced him. It happened because God moved in his heart during that couple's retreat. So kung ikaw ngayong gabi, parang gusto mo nang sumuko sa marriage mo, sa pamilya mo, or sa kahit anong sitwasyon na mukhang imposible, we encourage you, don't give up. Keep praying. God is faithful. He sees you, He hears you, and He will move. Amen. Now let's take a short break, but don't go anywhere. We'll be right back after these reminders. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. As we close tonight's show, I want to leave you with this powerful truth. God's faithfulness is not dependent on our performance, it's rooted in His character. We saw it in Kate's story. God was faithful even when she hit rock bottom. We saw it in Alexander's family. God provided when they had nothing left. And we saw it in Richelle's marriage. God restored what seemed impossible. Tama ka dyan, Brother Peter. Minsan we think na kailangan natin maging perfect para maramdaman ang faithfulness ng Diyos. Pero hindi po yun totoo. Kasi in our weakness, in our failures, God remains faithful. Ang sabi nga po sa 2 Timothy 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ibig sabihin, kahit tayo pa ang sumuko, God will never give up on us because that is the kind of God that we have. Amen. So whatever you're facing tonight, whether it's a financial struggle, a broken relationship, a health crisis, or even hopelessness, remember this: God is faithful. He has never failed, and He will never fail you. Yes, because all we need to do is just trust Him. Surrender our situation to Him. We pray, believe, and we watch Him work. Hindi ka nag-iisa. The same God who was faithful to Kate, Alexander, and Richelle is the same God who will be faithful to you as well. If you'd like to see more inspiring stories like this, considering partner with us or sending us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. 10 taon sa kolehiyo si Glenn. Bakit nga ba hindi niya matapos-tapos ang kanyang pag-aaral? Nag-Japan si Marilu para guminhawa ang buhay, pero na-deport at umuwi sa Pilipinas. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya? Ang mga kasagutan dito lamang sa Bright Future, tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.